Tila pananahimik, mukhang tila isa-isa nang kumalas ang pamilyang Villar na sina businessman at dating president ng Senado na si Manny Villar at ang kasalukuyang senadora na si Cynthia Villar at ang anak nito na si Senador Mark Villar. Matapang na nagsalita at walang pagdadalawang isip na sinapol ng katotohanan at kahiyan ang mga sangkot sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulo. Di man pinangalanan, ngunit datapwa tila nasampal ng kahiyan at katotohanan ang di umano'y ginawang kabulastugan ng Administrasyong Marcos Jr. sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte para mahatulan sa dayuhang hukuman at sa di umano'y sapilitang pagdala sa ICC sa The Hague, Netherlands na wala man lang kalaban-laban. Ayon pa sa post online, mga Villar bumoses para kay Digong. Bumoses sa mga Villar para suportahan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at kinundi na ang nalalapit na paglilitis nito sa isang foreign court. Ipinahayag ni Senator Cynthia Villar nitong Huwebes, Marso 13 ang kanyang pagtutol na ibinigay umano ang dating Pangulo sa kamay ng mga foreigner. Sinabi naman ng dating Senate President na si Manny Villar na nasaktan umano siya nang makita ang kanyang very good friend na si Digong na inialay umano ang sarili sa pagsiservisyo sa publiko na dalhin at parusahan ng foreign entity. Unquote. Narito naman ang kabuang pahayag at buwelta ng dating Senate President na si Manny Villar kaugnay sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Ayon pa sa kanya, "It was my hope that former President Rodrigo Duterte would have the opportunity to defend himself in our court under the protection of our country's rule of law. I spent years protecting Filipinos overseas when they were charged abroad. That is why it was painful to see a very good friend, a former president who has dedicated himself to public service, a Filipino citizen being taken in charge by a foreign entity. But he is now in the custody of International Criminal Court ICC. I am certain that as a lawyer himself, former President Digong will avail himself of all legal remedies in order to defend himself before the ICC. I trust that the ICC will conduct fair judicial proceedings protecting the rights of the defendant. My prayers are with him." Pag-usapan natin ito, yung banta na babarilin si Tatay Digong. Umalma naman ang Malacanang sa babala ni VP Sara kay dating Pangulong Duterte na Naku, ano yan? matulad siya sa sinapit ni Ninoy Aquino kung uuwi siya ng Pilipinas. May pahayag din ang palasyo tungkol sa mga panawagang pagbitiw na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Marcos resign! Marcos resign. Sinong makikinabang? Yan ang tanong ng Malacanang. Nako, eto na naman to. Pag-iinitin ko na naman ang ulo ninyo. Sino daw ang makikinabang kung sakaling matanggal si Marcos at mag-resign si Marcos? Sa mga panawagan ng ilang Duterte supporters na magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Hindi po. Hindi po kami naniniwalang siya makikinabang. Alam mo kung bakit? Ang makikinabang pag nag-resign si Marcos, ang taong bayan. Sa katunayan, pwedeng makatulong si Marcos, pwedeng pinakamalaki na maitutulong na naging presidente ang Pilipinas si Marcos. Ano yung pinakamalaking maitutulong ni Marcos? Mag-resign. Simple. Alam mo pag nag-resign yan, naku! Ang laki po ng iaangat ng bansang Pilipinas. Malaking maitutulong sa mga Pilipino. Wala na tayong projects, infrastructure, wala na. So hindi po si VP Sara makikinabang. Bakit kanyo? Sa katunayan, eto, Attorney Claire, huwag mong itatangging hindi mo alam. Lahat ng Pilipino alam to. Kabobo mo na lang pag hindi mo alam to. Sigurado ng presidente dapat si VP Sara. Pero sa dahilanan na gusto niya na magkaisa ang Pilipino, nagbigay siya kay BBM. Alam mo yan, Claire. Don't deny that. Even yung anak ni Marcos, even yung kapatid ni Marcos, even yung asawa ni Marcos, even yung pamilya ni Marcos, at even yung mga sipsip na sekretary ni Marcos, alam na dapat presidente si BP Sara. Nagbigay lang talaga si Sara. Alam nila yun. Kaya nga sila nakiusap kay BP Sara na mag-unity team na lang, wag nang tumakbong presidente. Even si Amy Marcos na kapatid niya, inamin nila yon. Na nakiusap sila kay hindi mananalo si BBM kung hindi nagbitaw si BP Sara as presidential candidate. Don't tell us that you are that stupid na hindi mo yan alam, Claire.
Even yung mga mangmang tao, alam yan. Kayo sa mga nanonood nito, alam nyo ba yan o hindi? Napaka-imposible naman. Kahit kayo mga maka-Marcos, kahit kayo mga bashers ko, alam nyo yan o hindi? Na ang dapat presidente natin si BP Sara. So, kung ang pag-uusapan natin pakinabang, at gusto lang ni BP Sara maging presidente, at gusto lang niya makinabang, dapat ginawa niya na dati pa. Hindi na siya nag-vice president. Ito totoo. Ang makikinabang pag nag-resign si Marcos, taong bayan. Masakit, no? Masakit tanggapin. Pero yan ang totoo. Banat pa ni Castro, mahirap maging leader ang maraming tinatago lalo na pagdating sa pondo. Habang nagtatalumpati sa harap ng mga nagpo-protestang Pinoy na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kinuwento ni VP Sara ang babala niya sa kanyang ama. Mahirap daw bumalik sa Pilipinas dahil baka Teka muna, bago tayo pumunta dyan, sana binalita na rin. Anyway, may ganyang media talaga. But anyway, sana binalita. Bakit ba pinagre-resign si Marcos? Okay? Isa sa natakel kanina ni BP Sara dyan ay patungkol doon sa dapat magpa-drug test si Marcos. Kasi kung wala ka sa katinuan, wala kang magagawang pagsisilbi sa taong bayan. At meron ang usapin na si Marcos ay bangag. Kaya nga yan nagsigaw ng tao eh, Marcos bangag! Marcos bangag! Marcos bangag! Ang tanong ko, kayong baka nanonood dito, kahit ikaw bashers, mga bashers dito, kayong mga maka-Marcos, naniniwala ba kayong hindi tumitira si Marcos? Hindi adik si Marcos? Hindi bangag si Marcos? Diba? Hindi ako maghuhusga. Ako kasi, ang gusto ko, ang paghuhusga, nasa korte. Nasa Diyos. Ang tanong lang kasi rito, bakit ayaw magpa-drug test? Diba? Yun lang naman ang hinihingi ng taong bayan eh. Kaya until now, kina-question ni BP Sara na dapat ka mag-resign kung hindi mo kaya magpa-drug test. Dahil sablay ka dyan. Diba? Wala ka sa katinuan kung bangag ka nga. Ano iisipin ng tao? Kasi kaya ka takot sa drug test dahil bangag ka talaga. Okay? Hindi ko po kayo pinagbibintangan. Marcos, BBM. Pero para matapos na, pa-drug test ka na. Yan ang sinisigaw ng taong bayan, Marcos bangag eh. Sana man lang nakikinig ka sa taong bayan. Yan po ang problema ng gobyerno mo, Marcos, hindi ka nakikinig. Iniisip na nga nilang bangag ka, ayaw ka pa pa-drug test. Yung tigas ng ulo mo eh. Oh. Di ba clear? Ba't hindi mo i-convince yung amo mo magpa-drug test? Tuloy tayo. Pilipinas dahil baka matulad lang siya sa sinapit ni dating Senador Ninoy Aquino na binaril sa tarmac pagbalik sa bansa mula sa Amerika. Pero tugon dito ng Malacanang. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte. Teka muna, Claire. Ano ba namang klaseng ano yan? Ano ba namang klaseng sagot yan? Para ka namang hindi siya... Ay, Attorney Vic! Attorney Jimmy Bondok! Ano ba itong klaseng attorney na ito? Pagsabihan nyo nga ito kasi nasisira yung mga abogado sa mga reasoning nitong babae na ito. Ha? Kahit hindi ito kaalyado ni Attorney Vic, nila Attorney Bondok, siyempre abogado tas ganyan Hindi naman kino-compare si Marcos kay Ninoy. Hello! Kino-compare lang dahil binaril si Ninoy sa airport. At si PRRD kinidnap din sa airport. Yun lang yun. Hindi kino-compare ni BP Sara kay Ninoy. Hello! You know why, Claire? Medyo mahina utak mo dito. Alam ko mas matalino ka sa akin. Alam naman natin, abogado ka eh. But yung reasoning mong yan, ang layo. Alam mo, injustice po yan para i-compare si PRRD kay Ninoy Aquino. Una, si PRRD galit na galit sa adik. Masasabi mo ba kay Ninoy yon? Ikaw na, sumagot. Pangalawa, ito pinakamatindi. Si PRRD galit na galit na galit sa komunista. Hindi nagkakanlong at hindi galit na galit na galit na galit sa NPA. Si Ninoy ba galit sa komunista? Nagtatanong lang. Si Ninoy ba galit sa NPA? So hindi po tayo nagko-compare dito. Yung barilan lang sa airport, yun lang po yun. Di ba? Di pambihira naman, Claire. Kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass Teka muna. murder. Ayan, isa pa to. Attorney Vic! Pasensya na ha.
Attorney Tor yun. Kasi, Attorney Jimmy Bondoc, kasi matatalinong abogado yan eh. Nasisira yung tatlong yun at mga libo-libong abogado pa sa Pilipinas dahil sa mga ganitong reasoning nitong abogadong ito. Alam ng abogado to. Walang abogado hindi alam to. An accused is considered innocent until proven guilty. Wala nga kayong sinampa kay PRRD na kaso eh. Yung sinasabi nyo, 40,000, 50,000, 5,000, libo-libo yung sinasabi nyo crime against humanity. Pagdating sa ICC, daan lang. Wala pa atang 100. Asa na yung libo-libong pinagmamalaki nyo? Na hindi lang makuha dito ang justisya. Pero pagdating sa ICC, kukunin na justisya. Asa na yun? Nasa ICC na. Ba't libo-libong inaano nyo? Di ba? Wala pa kasi 100 yung kaso dun kay PRRD. Nakikita nyo reasoning nitong Ali na ito? Bakit? Si Ninoy ba? Hindi ba kinasuhan din ni Marcos? Kaya nga pinalipad ng ano. Pero wag na natin pag-usapan yun. Ng Amerika? Ng ibang bansa? Pero hindi yun ang issue. Hindi yun ang issue. Ang issue rito, wag tayong aralin mo yung batas. Hanggat, kayo nga, si Castro convicted na, hindi nyo pa inagalaw. Si Marcos nga may problema eh. Final and executory. Yung kanyang estate tax hanggang ngayon hindi pa binabayaran. Hindi ako nagsabi noon, korte, final and executory. Tapos si PRRD, pagbibintakan nyo, wala pa namang kaso, wala pang kaso, wala pang ano. Anong klaseng abogado ito? Or crimes against humanity. Malayo raw si Duterte kay Ninoy. Mismo Totoo. ang dating Pangulo Pangaraw ang nagkumpara noon sa sarili kay Ito lang. Totoong malayo. Si PRRD kay Ninoy. Bakit lang ba kinumpare? Alam mo, pag kasi nagko-compare ka ng isang tao, kailangan mong kuhanin yung konteksto. Yan ata ang hindi alam ni Claire. Kahit halimbawa magbabasa ka ng batas, kukunin mo yung konteksto. Magbabasa ka ng Biblia, kukunin mo yung konteksto. Ano ba konteksto nito? Binaril si Ninoy Aquino sa airport at si PRRD kinidnap sa airport. Same scenario. And again, both Marcos ang nakaupo. Yun. Is this just a coincidence? Nung panahon ni Ninoy na binaril siya, ang nakaupo ay si Marcos Sr. Nung kinidnap si Tatay Digong, ang nakaupo si Marcos Jr. Coincidence? Ayan po yung konteksto. Kaya po kinukumpare ni BP Sara na pag ito umuwi, patay. Bakit? Si Ninoy din naman pinaalis eh. Sige, para yung kaso mo, wala dito, magpagamot ka doon sa ibang bansa. Kaya lang bumalik. The threat sa political career ng Marcos, patay. Hindi ko sinasabing si Marcos Sr. pumatay. But just look at the coincidence. Here, kinidnap si PRRD because of political issues. Ang sabi, political harassment. Pag nagpumilit bumalik, again, the same Marcos ang nakaupo. Hindi po ako nagbibintang. Ini-explain ko lang that the coincidence could be too much kaya kino-compare ni BP Sara. Claire, sana naiintindihan mo yun. Hitler. Matatanda ang sinabi yan ni Duterte noong taong 2016. Aniya, kung may Hitler ang Germany, ang Pilipinas naman may Duterte. At tulad daw ng pagpatay ni Hitler sa milyon-milyong Hudyo noon, papatayin naman daw ni Duterte ang milyong-milyong lulong sa droga sa Pilipinas. Kalaunan ay personal na humingi ng tawad si Duterte sa Jewish community dahil sa pahayag na ito. Sabi naman ng pamilya Aquino, kung pag-aaralan ang kasaysayan, makikita na iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdaanan ngayon ni Duterte. Ito namang mga kalyado ni Ninoy, ito namang kamag-anak ni Ninoy, umiepal pa eh. Isa pa kayo. 'Di ba? Ganun ang pag-interpret ng isang bagay. Huwag niyong iaalis sa konteksto. Ako kung ako anak ni Tatay Digong, no way, hell no. Hindi ako papayag i-compare yung tatay kong si Tatay Digong kay Ninoy. No way. Tapos kayo pa nagsasalitang ganyan. And ina-out of context nyo yung sinasabi ni BP Sara. Inililigaw nyo, kayong mga Aquino, mga dilaw, huwag na kayo makisawsaw. Yung pagbaril lang. Yung krimen sa airport. And at the same time,
the people involved galing sa isang angkan. Period.